Mga kababayan, lumabas po itong survey sa pulso ng mga mamamayan mula po sa direktang pakikipagpanayam ng GMA News Channel at ng kanilang radio station na DZBB. Mga kababayan, direkta po ito na kumukuha ng pulso ng mga mamamayan hinggil sa kalagayan ng lipunan at ganoon din po sa pagtingin ng taong bayan sa mga namumuno ng ating gobyerno. At ito po ay consistent ang result ng GMA News Network at ng DZBB. At ano po yun? Nilampaso muli ni Vice President Sara Duterte si Bongbong Marcos Jr. pagdating po sa trust and approval rating. Ang net average siya, ibig sabihin po yung hindi nagtitiwala at ang nagtitiwala sa approval and trust rating, si Marcos po negative 9, si Sara Duterte plus 28. Ibig sabihin po, mataas ang pagtitiwala ng taong bayan kung ikukumpara sa pagtitiwala kay Marcos. No, wala nang tiwala kasi negative Negative 9. So sa SWS, negative 3. Sa Pulse Asia, negative 14 and negative 15. Sa Publicos Asia, negative 27. Yan po ay nagpapakita na kahit ano pa ang ibuhos nilang mga paninira, political demolition job, at kung ano-anong black propaganda laban kay Vice President Sara Duterte, nananatili po ang pagtangkilik at pagtitiwala ng taong bayan sa isang Duterte brand of leadership. It's not a question of numbers only. It's already a reflection of how the people perceive and put their trust and their confidence sa namumuno ng ating bayan. Mantakin mo, 4 na mga surveys na. Negative 3 sa SWS Social Weather Station Survey sa last quarter of 2025. Negative 14 and negative 15 sa Pulse Asia first quarter survey of 2026. Negative 27 sa Publicos Asia. And now at the end of the third quarter, or the first quarter rather, of the year, ay negative 9 sa GMA DZBB. GMA Network, direct na pulso sa taong bayan. So, 3 bagay kaagad ang ating nais na bigyan ng pagpapaliwanag. Una, wala effect. Wa effect ang bilyon-bilyon na ginagasto nila Marcos, nila Romualdez para buhusan ang mga trolls at mga zumbis nila na tagapag-atake. Pag sinabing zumbis kasi wala kang utak pero gumagalaw ang kamay mo. Yan po ang mga tauhan ni Marcos at Romualdez, no? Zumbis. Ang kanilang trolls, ganoon din po yon, parang disusi yon. Pag sinusian ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga tauhan, ay umaandar ayon sa kung ano ang itinatak na susi sa kanila. Kaya trolls. So itong mga trolls at zombies ni Marcos at Romualdez, they are being funded. Kung ang estimate pa ni Senator Marcoleta, hindi bababa sa mga 1 to 2 billion pesos yan. A year. Billion. Billion. Ang allowances, mga suporta, lahat na binibigay. Pero wala effect. Kita nyo naman. Pang-5 na po ito. SWS, Pulse Asia, Publicos Asia, and GMA DZBB. Si Sara Duterte po, pinagkakatiwalaan pa rin ng taong bayan. At siya pa rin po ang mataas o pinakamataas among the public officials. No? Kung si Marcos ay negative 9, malamang si Romualdez, baka negative 50. Pag sinabi pong negative, below 0. Ang ibig sabihin po, negatibo o wala na ang pagtitiwala ng taong bayan. Dapat mahiya na si Marcos nito Kasi nga, kaliwat kanan ang pagkakabunyag ng iskandalo. Tulad na lamang itong 8 billion pesos, notice of disallowance sa Department of Agriculture. And almost 1 billion sa Commission on Higher Education. Na flag down ng Commission on Audit. Di under yan sa pamumuno lahat ni Marcos. At bilang presidente, command responsibility po niya yan. Kaya hindi ka panipaniwala itong sinasabi nila
bagamat nasagot at naipaliwanag na yan ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na pinakikialaman o nilustay ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund na nakatalaga sa kanyang mga opisina noon at pati sa kasalukuyan. Ay, by the way, wala na siyang confidential fund simula pa noong 2024 budget, mga kababayan. So, dalawang budget cycle na wala siyang confidential fund, no? So, lahat yan na ipaliwanag ni Vice President Sara Duterte. Samantalang si Marcos, hindi nga niya maipaliwanag saan napupunta ang kanyang 4.5 billion pesos every year na confidential fund na kulang-kulang na yan sa 14 billion pesos in the last 3 years. O bakit ang confidential fund lang ni Sara Duterte ang inyong busisiin? Bakit hindi ang kay Marcos Jr. na umaabot na sa almost 14 billion pesos in the last 3 years? Ang mga usapin na ito, nagpapakita na ang mga issue ay kayang i-analyze, kayang i-internalize ng taong bayan at hindi sila maapektuhan ng kung anumang diskarte nito sa mga pagbubuhos ng malaking pondo sa mga trolls at mga zumbis ni Marcos at Romualdez. Malinaw sa unang punto na hindi po epektibo ang black propaganda and demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte mismo. Bagkus, mas lalo pang lumakas, lalo pang lumawak ang kanilang influence sa mga ordinaryong mga mamamayan. Mas niyayakap po at hinahanap ng mga mamamayan ang isang Duterte brand of leadership. Number 2, nagpapakita din po ito na talaga namang lugmok ang ano pamang mga direksyon na ginagawa ni Marcos sa gobyerno. Sapagkat ang kanyang gobyerno ay batbat at puno ng mga iskandalo ng anomalya, ng korupsyon, pagnanakaw at pandarambong. Kaya naman po, hindi na maitatago sa taong bayan that the wider the gap of trust and approval rating is growing and widening. Every time may mga survey, nagpapakita po na talagang kinasusuklaman at itinatakwil na ng taong bayan ang uri ng panggobyerno ni Marcos Jr. Kasabwat ang pinsan nito na si Martin Romualdez. Yan ang dahilan kung bakit ano paman ang survey na ikakandak, lumalabas pa rin po na si Sara Duterte at ang Duterte brand of leadership niyayakap ng taong bayan as an alternative versus sa very corrupt, very abusive at walang pakialam sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino na uri ng panggobyerno na mayroon itong gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Pangatlong punto, mga kababayan, maliban sa isolated at hindi na po tinatanggap ng taong bayan ang uri ng panggobyerno ni Marcos, nagpapakita din po ito na pagod na ang taong bayan sa ano pa mang mga pretensions, manipulation, and deception. Mga panluloko at manipulasyon na ginagawa ng gobyerno ni Marcos, pagod na po ang taong bayan. Hindi na po sila paluloko pa. It's only a matter of time bago po magdesisyon ang taong bayan na lubusang ng palayasin sa poder sa kanyang kapangyarihan itong si Marcos kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez. These are indicators of an evolving situation wherein umaangat palalo ang pagkagalit at pagkamuhi ng taong bayan sa nabubulok at hindi tumutugma o maayon sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino na klase ng panggobyerno meron si Marcos at si Romualdez. So it is a social indicator. Itong mga survey na ito na anytime po parang isa itong bulkan na bigla na lang sasabog ang galit na ito at magre-resulta po ito sa paghuhukom at paniningil laban kina Marcos at kina Romualdez. Yan po ang tatlong punto. Una, wala epekto at hindi po nawawala ang kaalaman at kaisipan ng taong bayan kung sino ang totoo na naglilingkod at totoong mayroong kapasidad na mamuno sa panggobyerno ng Pilipinas.
And that makes an advantage for Sara Duterte. Bistado na ang dirty works operations nila Marcos at Romualdez by the billions of pesos. Mantakin mo kung 3 taon nila pinupunduhan ito mga trolls at zombies na pinapataba nila na parang patabaing mga buaya at mga parasitiko. Wala namang ginagawang matino sa lipunan kundi magpakalat ng intriga, pang-atake at panunulsol at pang-uupat. For the last 3 years, umaabot sa almost 5 or 6 billion pesos ang binuhos na pundo. Eh di, galing naman yan sa pagnanakaw at kinukurakot nila Marcos at nila Romualdez. So that means, hindi pera, hindi rin po ang maruming laro sa black propaganda and demolition job ang makakapagpabago sa pananaw at sa loobin ng taong bayan. And that is the lesson number 1. In all these consistent surveys na lumalabas, negative si Marcos, negative 3, negative 14, and negative 15, negative 27, and now negative 9 na naman. So kung i-average natin yan, below 0, that means mga negative 12 ang average ni Marcos.